now go to the second topic for this third day of our SIDSI Financial Literacy and Business Opportunities Caravan. So we're now talking about the contract growing project or yung mas kilala po natin sa tawag na PAEWI. And to further discuss about it, may we call on our livestock manager, Mr. Rico Lipuit. Sir Rico. So good morning po sa lahat. So mag-share na po ako ng screen. So ako'y magpapakilala po muna. Ako po si Sir Rico Lipuit. So I'm an animal science by profession. So I'm working na po for mahigit 22 years dito po sa cooperative sa livestock division. So for this morning, I will share doon sa mga concept o doon po sa tungkol sa ating programang ibinibigay sa ating mga ini-offer sa ating mga members, especially din sa mga nag-aalaga ng baboy. Ano po, para po sa additional source of income at para po ma-share natin kung ano po yung mga tungkol dito at yung mga kailangan po natin. Ano po. So, simulan ko na po. So, yung pong ating contract growing o PAEWI ay part po ng Agri-Based Integrated Project ng SIDSI. So, as all we know, ang SIDSI po ang pinakamalaking Agri-Based Integrated Cooperative sa buong Pilipinas. Ano po? So, ang role po ng livestock doon sa Agri-Based Integrated Projects ng SIDSI, so yung pong PAEWI natin o contract growing ay napapalo po doon sa livestock division. So ang role po niya, so yun pong mga mga waste ng ating farm, tulad po ng ipot ng manok, at saka po yung kababoy, ano po, yung internal form po natin, yung mga sludge na nakukuha natin sa mga biogas digester, sa mga septic tank, yan po ay ating iniipon. Ano, pero hindi ho natin kayang makolek yung mga paalaga natin baboy doon po sa malalayong lugar dahil iba't iba pong lugar yung nasasakop ng ating operation. Ano po? So, yun po ay kinokolekta natin at dinadala po natin doon sa organic fertilizer plant po natin dito sa may Tingga, Barangay Tingga. Ano po? Diyan po sa may boundary ng Ibaan at Batangas City, doon sa mahabang tulay, nandun po yung ating organic fertilizer plant. So, yun po ay ipinoproseso. Pag yun po ay naging organic fertilizer na, yun po ay dinadala doon sa ating mga taniman ng mais. Doon sa proyekto po natin sa yellow corn production. So mostly po yan po ay nasa Bicol, Palawan, Mindoro. Ano po? So pagka nagamit na yung organic fertilizer at na-harvest na po yung yellow corn, SIDSI na rin po ang bumibili at yun po ay dinadala sa feed mill. So ang feed mill po natin ay nandito sa Sorosoro, Calzada, Batangas City. Meron din po tayo sa may Palawan at meron din po tayo sa Visaya region. Ano po? So yung pong mais, pagka po nadala na sa ating feed mill, ito po ay ipaprocess, imi-mill. Ano po? At ito po ay magiging feeds o pamakain sa hayop. At pagka ito po ay finished product na, pamakain sa hayop, ito po ay babalik na doon sa ating livestock. Ano po? Doon sa mga kumakain o nagkukonsume po ng mga produce nating pamakain. So yan po ang isang malaking role ng PAEWI o ng contract growing doon sa Agri-Based Integrated Projects ng ating kooperatiba. So ang livestock department po ay binubuo ng mga negosyong ito. So meron po tayong piglet multiplier farm. Ito po ay nasa Dagatan, Taysan, Batangas. So tayo po ay may 650 na productive sows na nandito. Ano po? So yung pong mga iniaanak nila, yun po yung ating dinadala sa internal farms natin at dun sa ating contract growing. So ito po ay nakaka-produce ng 1,200 piglets per month. Ano po? At the same time, tayo po ay may 60 na grandparent stock. Yung pong mga inahin na ang magiging anak ay yun po naman ang ginagawa nating mga F1 o yung mga inahin na replacement doon sa mga kinakal natin, yung sa matatandang inahin. Ano po? So tayo po ay meron na rin pong sariling GP sa loob ng farm. Kasi nga po, buti po ito ay ating naisipan kasi po sa panahon ngayon ng pagbababoy, ang problema ho talaga ng industriya ay kung saan kukuha ng mga inahinin. Kasi po marami po ang mga farm na naapektuhan ng ESF.
So, tayo po ngayon ay hindi na ho problema doon sa mga replacement yield doon sa loob ng farm. Kasi po, tayo na rin po mismo ang nagpo-produce doon sa loob ng farm. Ano po? Kaya po, maganda po yung ating production at na-maintain po natin yung ating productive sow level. Ano po? Hindi po bumaba pa ng 650. At the same time, meron din na tayong communal farm o trial farm. Ito po ay nasa Sorosoro, Ilaya. So ito po ay may 1,200 capacity na fattening at may 360 naman po na for trial animals. So yung pong galing sa farm na mga biik, dinadala rin po natin dito para palakihin. At yun po namang trial na 360 heads, so pag may mga improvement, mga adjustment, o may mga vitamins para ma-improve yung ating feeds, ay bago po natin i-apply for commercial use, tayo po muna ang sumusubok o nagka-trial dito sa ating sariling farm. Ano po? So pagka po naging maganda ang resulta ng trial, so saka po natin ito ina-apply doon sa ating commercial feeds para po mas ma-improve at mas mag-benefits pa po yung ating pong mga member at ang ating mga customer na gumagamit po ng ating pamakain. Meron din ho tayong artificial insemination. So tayo po dati dito ay may 8 mga imported breeds na boar. Ano po? So ang purpose naman po nito para ma-upgrade yung mga lahi ng baboy ng ating mga member lalo sila ay nasa mga malalayo at liblib na lugar. Ano po? So tulad nga po ng i-discuss kanina ni Sir Mel, so yung inahin po ay hindi na hubulugan ang gagamitin. Ano po? Similya na. Ano po? At yung pong mga inahin ng ating mga member na upgrade yung lahi. Kasi po, minsan doon sa mga liblib na lugar at backyard, ang ginagamit nilang bulugan ay mga paanak na rin nila o paanak ng kapitbahay. So, hindi ho na-i-improve yung lahi. So, ito pong artificial insemination ay madali ho ang paggamit. Ano ho? Kasi hindi naman ho bulugan ang dadalhin sa area nila, yung similya na nasa bote. At pagka ho na-improve yung genetics o yung lahi ng kanilang mga baboy, so sa halip po na ang mga baboy bago maibenta ay 7 buwan. Ano po? So napapaigsi po natin. Nagagawa po nating 5 buwan hanggang 5 buwan kalahati na ibebenta na. Kasi nga po, na-improve yung lahi ng ating mga baboy. So sa ngayon lang po ay isinarado muna po natin ang operation ng ating artificial insemination dahil po sa ASF issue. Kasi po, nung magka-ASF, marami home farm ang nagtara. In particular po, ang mga backyard po ang mostly na naapektuhan po ng ASF. Kaya po wala po tayong customer. Kaya po pansamantala po natin itinigil muna. Pero sa ngayon po, tayo po ay part din ng mga repopulation program ng gobyerno at dumadami na po uli ang nagsisimulang magbaboy sa ating mga miyembro. So atin pong binabalak na ibalik na muli yung serbisyo ng ating Artificial Insemination Center. At meron po din tayong yung Pig-ibig program. So ito naman po yung pwede po tayo mag-loan ng mga inahin, 5 hanggang 50 gulo. Ano po? At ito po ay sa pag-aalaga ay magiging sa ating miyembro. Ano po? So ang ibabayad lang po pag naawas po yung gastos doon sa halaga ng inahin at mga inputs tulad ng feeds at mga gamot. So pagka naawas po yun, lahat po ng mapapagbentahan ng biik ay para sa member lahat, 100%. Pero ito pong period na umaanak ang inahin, yung productive cycle niya ho, na 8 parity. So sa kontrata po, lahat po ng piglets ay sa CGA pagbibili. At yun naman pong piglets na yon ay ibibigay po natin sa ating mga contract grower racer doon po sa area. At mamaya po may didiscuss po, so susunod pong magpipresent, may didiscuss po ni Ma'am Leda yung tungkol po sa programang ito. Meron din po tayong free-range chicken. Ano po? So nung nga pong magkameron ng ESF, so nag-try po tayong mag-raise ng mga free-range para po din po sa mga racer natin na naapektuhan po ng ASF. Kasi nga po, pag ang ASF ay tumama sa kanilang farm, sa kanilang lugar, it takes meron hong taon bago makarecover, bago maklear yung area sa ASF. So, binibigyan ho natin sila ng
alternative na pagkakakitaan o tinuturuan po natin. Ano po? So tayo po ay tayo ng demo farm, ano po, para sa free-range. So meron ho tayong breed ng Saso and Decal, yung mga brown breeds. Meron hong meat type at egg type. So ito po ay nasa Sorosoro, Ilaya din. Malapit po doon sa ating communal farm. So nandoon po yung ating mga free-range chicken. At meron din ho tayong layer farm. So meron ho tayong 75,000 na nasa Balangay Baan at 100,000 heads po sa San Jose. So ito naman hong project na ito ay pwede hong mag-invest yung ating mga member. Ano po? Pwede hong mag-invest ng pera para dito at yun po ay may assured na interest na sila ay matatanggap. At maganda rin ho sa project na ito, may mga member din ho tayo na pwedeng bumili ng itlog na pwede ho nilang pagkakakitaan, ano po, para ho silang reseller. Ano po? So ito ho ay nasa San Jose, sa may Anu, San Jose. Ano po? At saka yung isang farm ay nasa Balangay Baan. So tayo po ay nagtayo na rin ng ready-to-lay pullet farm. Ano po? Ito pong mga ready-to-lay pullet po na ito po yung mga dumalagang inahing manok. Ano po? So, kasi po, yung layer farm po natin, ano po, pagka ho kasi ang naitlog na manok ay tumanda na or nahigit 2 taon na siyang naitlog, so nabagal na ho yung pagpatak ng itlog o naunti na yung ibinibigay niyang itlog. So, kailangan na ho nating ikal. Ibig sabihin ho ng ikakal, kailangan na ho natin silang ialis sa farm, palitan ng mas bata. Dati po, pag magkakal tayo doon sa ating layer farm, magpapa-schedule pa po tayo sa mga breeder farm sa Rizal, sa Bulacan. At minsan ho, inaabot po ng 4 na buwan bago ho tayo ma-serve o humihigit pa. So, napaparalyze po yung operation po ng ating layer farm. So, mas maganda po itong naisip natin na tayo na rin po ang magtayo ng ating replacement naman ng dumalaga. Tayo na rin po magpapalaki. Ano po? So, kaya po mas maganda ito. So, nasusunod po yung calling schedule ng ating mga manok at hindi ho napaparelease yung operation ng farm. So, yung production po ay hindi po naaapektuhan. At meron ho tayong dairy cattle farm. So, ito po ay nandito sa may Ibaan. Ano po? Ito po ay may 16 na milking cows. So, ang mga gatas pong napuproduce nito, yun po ay ating ipinapaprocess. At yung po mga produkto ng mga magagaling sa gatas, ito po ay binibenta rin po natin sa ating mga tindahan. Ano po? So, ito lang hong mga ating baka ay ating na-call out lahat dahil nagkameron po ng problema. Ano po? Pero ito pong ngayon pong September ay may dadating na ho tayong 50 bagong baka na imported. Ano po? Galing sa NDA. So, ganyan pa rin po. At atin pong sinisikap na tayo po ay makapagpatayo na ng sarili nating milk processing plant para po tayo na rin magproseso ng mga gatas at yun din po ang ibebenta natin doon sa ating mga tindahan. Ano po? So maganda hong programa ito ngayon, yung hong paggagatas ng baka at saka yung pong kalabaw. Dahil din po sa mga naikutang ko mga farm, mataas po ang demand at tumataas po ang presyo ng gatas. Dahil po doon sa feeding program ng gobyerno. So sa feeding program po ng gobyerno, malaki pong parte ng binibigay sa mga bata ayun pong gatas na galing sa kalabaw at galing sa baka. So nandito na po tayo doon sa paiwi, doon sa contract growing. Ano po? So ano po ba ang contract growing o paiwi? So ang pagpapaiwi ay isang proyekto ng kooperatiba ng SIDSI na naglalayong mabigyan ng pagkakakitaan ang mga miyembro nito sa pamamagitan ng pag-aalaga ng baboy. So sa programang ito ay pinaghahatian ng pantay ang tubo matapos bawasin ng puhunan. So ito po yung contract growing, yung pagbibigay po ng alagaing biik sa ating mga miyembro at yung pong sa end of the contract pagka po nakwenta ay 50-50 po ang hatian. So sino po ang maaaring mga laga? So dapat po ay regular na kasapi ng kooperatiba. So hindi po pwede yung associate member. Ano po? So dapat po ay regular mga kasaping naninirahan sa barangay na nasasakop ng Luzon, Batangas, depende sa evaluasyon at kapasyahan ng livestock at ng sales for livestock department.
So dati po, nung ako po ay pagsimula po sa SIDSI, as livestock technician, ang paiwi po ng SIDSI ay dito lang po concentrated sa Batangas City. Pero sa karamihan nga po ng ating mga miyembro, yung mga nagiging miyembro na gustong maka-avail nitong ating programa, ay na-extend na po yung ating pong paiwi operation. So nagkameron na rin ho tayo ng paiwi sa ating mga neighboring municipalities, neighboring provinces. At meron na rin po tayo sa Mindoro, sa North Luzon, sa Bicol, at diyan po sa Bisaya operation. Meron na rin po tayong operation ng paiwi. So, ganyan na po kalawak yung ating operation. So, kailangan hong magpasya ang livestock at sales for livestock department dahil bago ho natin na ipasa o ipagpatuloy yung application ng ating member, kailangan ho nating mabisita yung kanilang lugar. Mamaya po, i-discuss ko po yung mga requirements po na hinihingi natin dun sa kanilang lugar at building. At yung sales for livestock po, nagde-decide din. Kasi ang sales for livestock po ang nagbebenta ng ating mga baboy. So, kailangan nilang ma-check yun hong daan, kung ito pong daan baga ay nakakadaan ang truck, lalo't pag tag-ulan. Baka ho kasi yung daan, pag tag-ulan ay hindi ho passable doon po sa mga pagkahalimbawa ay ibebenta ng ating baboy. So baka ho hindi ho makadaan ng ayos at sinasabi natin magka-problema ang pagmamarket. Kaya po yun ay ating binibisita muna. At kung kailangan po ng improvement o adjustment doon po sa ating building o sa ating daan, yun po ay ni-advise namin. So mga lugar na itinakda ng lupon ng patnugutan para sa maayos na supervision at control. So ito naman pong ating mga area na pinaiwihan, ito po ay approved ng ating Board of Directors. So dapat po ay may sarili o tinakdang kulungan kung saan nakapasa kay tinakdang pamantayan ng kooperatiba. So dapat po ay may sariling bahay yung ating baboy. Dapat po sila ay secured. Dapat po sila ay safe. Umulan man o umaraw. So hindi ho pwede ho yung nakatali sa puno o nakaalpa sa bakudan. Hindi ho pwede yon. Dapat ho ay may sariling bahay ang ating iiwihing hayop. Ang kasapi o ang kanyang asawa ang narapat na mga siwa o mahala sa kanyang iwing hayop. So dapat po ang iwing baboy o ang iwing hayop sa SIDSI, ito po ay directly na ma-manage ng member. Kung sino po ang member, Kung hindi niya man po na directly ma-manage, pwede hong mag-manage yung kanyang asawa. So kung may trabaho ho yung member o may trabaho man ho yung asawa at meron ho silang katiwala, dapat ho ay natututukan din ho ng mag-asawa o ng member yung operation ho ng farm o yung operation ho ng iwing hayop. Baka ho kasi itong hindi ho natin natututukan, hindi natin na ma-monitor, yun ho mga inputs pala ibinebenta na. Baka ho yung feeds ibinebenta na, yung mga gamot ibinebenta na, or even baka ho yung baboy ibinebenta na nang hindi natin alam. Kaya dapat po ay directly na ma-manage ng member o ng kanyang asawa yung iwi. At hindi ho pwedeng mag-iwi pagka ho nasa abroad. Kasi kung nasa abroad ho yung ating member, ay paano niya ho ma-direct ng ma-manage ho yung iwi, yung iwing hayop. Dapat ho ay nandito ho sa Pilipinas. At yun nga po, regular na monitor at na-manage. Dapat ho ay walang sarili o iwi sa iba na katulad ng kasaping iwi sa kooperatiba. So pagka may iwi ho sa SIDSI, bawal ho yung may sariling alagang baboy. Bawal din ho yung may iwi sa ibang kapitalista. Bakit po? Ay baka po yung feeds ho at saka gamot po noong iwi sa SIDSI ay ginagamit na rin pala ho sa ibang baboy. Kaya ho bawal. Kasapi na walang tindahan ng pamakain ng hayop. So dapat ho yung ating racer ay wala hong tindahan ng feeds. Bakit po? Ay baka ho yung feeds ho ng ating iwi ay tinitinda na pala doon sa kanyang tindahan. Kaya bawal ho iyon, yung may sariling tindahan ng pamakain ng hayop o yung feeds outlet. So mga hakbang po sa pag-iwi ay application. So mag-a-apply ho yung member. So ang gagawin ho namin, pupuntahan ho namin yung lugar, i-evaluate ho namin. Kung may mga kailangang i-adjust, i-improve, yun po ay i-advise po namin. And then, pagka ho yun ay ayos na, dadaan na po sila sa policy orientation. So, para ho maging maganda ang takbo ho ng programang paiwi, dapat ho, ito ho ay may kasamang polisiyang dapat sundin. At ito ho ay dinidiscuss namin sa orientation.
siguro inaabot po ng 2 hanggang 2 oras at kalahati itong orientation. Ano? Dahil atin pong dinidiscuss yung mga details, yung mga kailangan sundin at yung mga parusa kung sila ho ay lalabag doon ho sa pulisiya. Ano ho? So ito po ay ating dinidiscuss at pagka ho na discuss na ho yung orientation, yung policy, so sila po ay pagpipil upin na natin ng application form at ng kasunduan o yung kontrata. At sila din po ay pagsasabitin natin ng kaukulang permit kung ano ho yung kinakailangan permit sa lugar. At pagka ho ito ay ating naiayos na, so ililista ho natin sila doon sa rotation ng piglet. Doon po sa pila ng dadalhan ng piglet. So sa ngayon ho, yun ho ang malaking challenge sa atin. Ano po? Kasi nga po, marami ho ang nag-iiwi sa atin. Ang problema ho natin ay yung source ng piglet. Kasi marami ho doon sa suki natin na kinukuhanan ng piglets ay apektado rin ng ASF. At yung iba naman po, hindi na ho nagbebenta ng biik kasi po sila na rin po ang nagpapalaki. Kasi nga po, ay halos 2 taon na maganda ang presyo ng baboy noong tumama ho ang ASF. Kaya hindi na ho sila magbenta ng biik. So ang ginagawa na ho ng ating ibang racer para mapadali sila na malagyan ng biik at hindi na sila maghintay sa rotation, naghahanap na sila ng sariling biik. So pag may nakita silang biik, i-report po sa amin at bibisitahin ho namin. At pag ayos po ang biik, ito ho ay bibilhin namin para sa kanila. So hindi na ho sila dadaan doon sa rotation o doon sa pila. So yun po, pag nasa rotation na, dideliveran na ho natin ang biik. Pag na-deliver po ang biik, so doon na ho magsisimula yung pag-aalaga. At yung sa growing and monitoring, yun po, pagka ho nag-aalaga, so may mga technician at doktor po tayong nag-a-assist kung may problema ho ang baboy, ano po, para ho magabayan yung ating mga racer. Hanggang sa may benta. So yung sales, ang sales for livestock po ang magbebenta ng ating mga alagang hayop. Ano po? So kung halimbawa pong ang mga racer po ay may kailangang gamiting baboy, may mga okasyon, o gustong bumili ng mga inahinin, so pwede naman ho yun. Pero aalam ho muna o pagpapaalam doon sa ating sales for livestock department. At pagka ho nabenta na ho yung mga baboy, ang mga timbang ho noon ay isasabit ho sa amin, pati ho yung mga resibo ng mga gamot at resibo ng mga feeds at yun ho ay i-consolidate ho ng ating pa-iwi clerk at yun po ay aming kukwentahin. At pag nakwenta na ho yun, so na-check na ng ating specialist, na-check ko na po yung kwenta, yun po ay ibibigay na ho ang tubo na po doon sa ating nag-alaga. At lahat po ng dokumento, yung pong resibo, yung pong sa timbang, yung pong sa feeds, lahat po ng kagastusan, ang kwenta ho niyan ay lahat po ay ibibigay ho natin sa ating tracer. So, wala ho tayong itinatago ano ho. Ni 5 ho ay wala ho tayong kinukuha na hindi alam po ng ating tracer. Po. So, ang puhunan po sa ating pagpapaalaga ng baboy ay di ho yung biik. Po. At saka ho yung pamakain. At yun pong gamot at saka po bakuna. Kasi nga po, ang baboy po ay may buhay at kailangan po nilang maggamutin pagka ho sila nagkakasakit. At may mga sakit naman po na walang gamot, so ang kailangan po natin ay bigyan sila ng bakuna para maging mas matibay po ang ating alagang hayop. May tanong po, ay kasama ga po yung sa kuryente at tubig, so hindi po yung kasama na po. Yun po ay sagot na po ng ating mag-aalaga o ng ating racer. So dapat ho ay may kulungan na nakapasa sa pamantay ng kooperatiba. Yung sinasabi ko ho kanina, pag nag-evaluate ho kami ng applicant, so kailangan ho namin bisitahin yung kanilang farm, no, para kung may improvement, kung may kailangan baguhin, ay amin ho na-advise. So dapat ho yung farm o yung ating babuyan ay ang bubong po ay may taas na 7 feet. Yung pong pinakamababang parte o laylayan. Makikita ho nyo sa picture, yung nakatindig ho na tao, 7 feet po dapat yung pinakamababa. Ano po, na laylayan. Ang gitna naman ho ay may taas na 10 to 12 feet. Or kung hindi naman ho ganyan kataas, basta ho wag titigil ang tubig ulan doon ho sa bubong. Ano ho? So bakit po maganda ang mataas ang bubong? So kasi ho, pag mataas ang bubong,
maganda ho ang flow ng hangin sa loob ng babuyan. Ang ammonia level ho, mababa. Pag mababa ho ang ammonia level, maganda ang flow ng hangin sa loob ng babuyan, mas presko ho ang baboy. So, ang baboy, ang gagawin lang, kakain, tutulog, kakain, tutulog. So, mas mabilis i-convert ng baboy yung protein ng kanilang kinain. At mabilis yung lalaki. No, hindi katulad sa mababa ho ang bubong, pagka ho mainit ang panahon, so ang baboy ho ay hindi ho komportable. No, kahit ho tayo, pagka ho tayo dinala sa mainit na lugar, hindi ho tayo komportable. So, ganun din ho ang hayop, ang baboy. Kaya mas maganda ho, may standard ho na taas ng bubong yung ating babuyan. Kung nakabisita ho kami at mababa ho yung bubong, so i-advise ho namin na ito po ay ating itataas. So dapat ho ay may nipple drinker na ang taas po ay 16 to 18 inches mula sa sahig. So hindi ho po pwede yung paiinumin lang ang baboy pagka ho pakakainin or paiinumin doon sa goma na binaak, hindi ho pwede doon. Ano ho, dapat ho ay may nipple drinker. So, ang taas ng pader o dingding mula sa sahig ay at least 1 meter. Ano ho? Para naman ho, pagka ho malalaki ng baboy ay hindi makatalon. O kung halimbawa ho ay pagka ho masyadong mababa at malalaki ng baboy, baka ho makalibad dun sa kabilang pen o sa kabilang kulungan, ay siya, bababagin ho yung lumibang iyon. Ano ho, aawayin. Kaya dapat ho maganda, mataas ho yung ating pader o dingding. So, may medication tank na lagayan po ng gamot. So, yung pong kulay green na drum, yun po yung sinasabi nating medication tank. Ano po? Kasi po, pagka ho ang biik ay bagong dala o bagong deliver doon sa inyong kulungan, so sila ho ay stress. Ano ho? Stress ho sila sa pagkakatimbang doon sa pinanggalingang farm, stress ho sila doon sa pagkakabiyahe, at stress sila doon sa bagong bahay na kanilang napuntahan. So, para ho maibsan ho yung stress, so, kailangan ho nating magbigay ng medication o ng mga anti-stress na gamot o vitamin. Ano ho? Diyan ho natin ilalagay yon sa drum para po laging available. At yun naman yung drum na yan ay nakakonekta doon sa nipple drinker na sinasabi ko kanina. Ano po? Yan. Diyan po umiinom po ang mga baboy. Mga biik. Yan. Diyan po. Umiinom. So, yun pong kagandahan niyan. May laging available ho yung malinis na tubig o yung medicated na tubig, lalo't may karamdaman ho yung ating mga alagang baboy. So, ang ratio po niyan ay 1 nipple drinker per 10 piglets o 10 pigs. Ano po, yun po ang ratio niyan. So, dapat ho ay may labangan o feeding through. Ano po? So, napag-aralan po namin, sa tagal na ho natin dito sa operation ng PAIWI, yung pong may labangan versus yung floor feeding. Yung pong sa sahig po nagpapakain. Lagi pong sa aming obserbasyon o sa aming pagkukwenta, lagi pong mas maganda ang kinikita ng nagbababoy na may labangan o feeding through. Bakit po? So pag may feeding through po, yung feeds po ay hindi natatapon, hindi ho nasasayang. Pagka ho naman po floor feeding, so ihuhuhu natin sa sahig, doon kakain ng baboy. So ang baboy po ay minsan hoy doon iihi, doon dudumi sa feeds. So pagka yun po ay nahihian, nadumihan, hindi na ho yan kakainin ng baboy. At pag naglinis po tayo, di yan po ay mapapatapon na, wastage. So yun po yung puhunan na hindi na i-convert ng baboy sa paglaki. Kaya mas maganda po yung may labangan. At ito po ay nire-record namin. So, meron pong sukat na nakalagay sa screen, pero hindi naman ho agad-agad ay kumbaga ay masunod ano ho, itong sukat na ito. Pero mas maganda kung magpapagawa pa ng ng babuyan bago pa lang ay sundin ho ito. Ano ho? Yun hong dapat mula sa pader 12 inches, yung taaso ng feeder ay 6 inches, at saka ho yung may separator na bakal na 10 inches bawat baboy. So yan po kung magpapagawa pa ho ng kulungan. So mas maganda ho. Minsan ho kasi may bibisita kami na nag-a-apply na wala naman ng separator yung feeder o kaya ho wala pa hong feeder, wala mang feeding through. Ano po, kaya ho pwede hong pag mas ma-improve, masunod po natin ano po. Pero tayo naman ho, backyard, hindi naman ho nare-require natin na may bakal o ganito. Ano po. Basta ho, dapat ho ay may labangan. So, ang space requirement po natin ay
1 square meter per head. So kaya ho pagka ho nagpunta kami, yun yung ating purchaser, yung ating technician ay may dala hong metro. Sinusukat po yan. Kasi nga po, tayo ho ay, tulad ko ho, ako ho ay regular na umattend sa animal welfare seminar. Ano ho? So sa animal welfare, kasama ho ang baboy. So dapat ho ay sa kanilang pag-uutos o sa kanilang batas, dapat ho ay mabigyan din ng tamang espasyo ang baboy sa pag-aalaga natin. Ano ho? 1 square meter per head. Pagka ho nakabisita sila at sinukat nila at hindi ho natin sinusunod yung 1 square meter per head, so maaari po nilang ipatigil yung operation ng ating babuyan. At ang advantage nga po din ng ang atin pong babuyan ay maluag. Ano po? Pag maluag po kasi ang baboy doon sa kanilang kulungan, so ganyan din po, mas maaliwala sila at saka po pagka may nagkasakit, hindi ho nagkakahawa-hawa agad. Ano po? So yun po ang advantage ng maganda ang espasyo doon po sa ating babuyan. Maganda ang space requirement yan po sa ating babuyan. So ito po yung example ng ating bagong gawang building. Ano po? Kung makikita nyo ho, mataas ang bubong, monitor type, tapos po ay yung feeder niya may separator. Yan po yung sinasabi ko kanina. Ganda. So kung ilan ho yung laman ng babuyan, dapat yun din ho yung dami noong separator na bakal. So ito po yung example ng isa nating racer sa San Pablo, ano po? San Cristobal ng San Pablo. So kung makikita ho natin, pag kumakain po yung baboy ay sabay-sabay. At saka po kung mapapansin nyo, pare-pareho ang laki. So yan ho yung advantage noong may feeding trough o labangan. Kung makita natin, pare-pareho ang laki ng baboy. So yan po ay kay Karomi Bundalian. Ang pangalan po ng farm ay kay Karomi. So kung makikita ho natin ang baboy, may tandang pula, may tandang asul. Sabi, bakit ganyan? Nag-seminar po ako. Sabi, bakit ganyan? May tandang pula, may tandang asul. Kasi ang practice po ni Karomi, halimbawa, nagpakain siya, may naubo. Tatandaan niya ho ng kulay-kulay yung naubo. At pagka halimbawa ho ay may nagtatae, tatandaan niya ho ng kulay asul yung nagtatae. Para alam niya ho kung alin ang gagamutin at kung ano ho ang igagamot. So yan po isang magandang management na ginagawa po ni Karomi. So dapat ho ay may ilaw na sapat ang liwanag. So kasi nga po ang mga baboy ay pagka ho may sakit, kailangan din ho natin silang bisitahin sa gabi. Ano po? At kung kailangan tayong maggamot o magpakain sa gabi, ay kailangan po ng may sapat po ang liwanag. Dapat ho ay may cortina o trapal kasi nga po ang mga baboy, lalo't big pa, sila po ay mahihina sa lamig. So pag naulan at malamig, pwede ho nating ibaba. At pagka naman ho mainit ang panahon, pwede nating itaas. Ano po? Para ho makalampas yung hangin sa loob ng babuyan. Dapat ho ay may maayos na imbaka ng dumi o septic tank. So ito ho yung malaking issue po dito sa atin sa Batangas City. Ano po? Kasi nga po, hindi na ho pwedeng mag-alaga ang baboy kung wala hong septic tank. At yan nga po ang isang malaking issue kasi nga po, kailangan ho nating ma-manage ng ayos ang ating dumi ng baboy. Or kailangan ma-utilize kung pwedeng gamitin natin hong alternative hong pampataba sa ating mga tanim, pwede ho natin gawin. Ano po? So, sa ibang lugar ho naman, pinapayagan ho ang walang ganitong setup ng septic tank o imbakan. Kung balon, pwede na. Ano ho? Basta ho na ma-manage. Ano ho? Pagka ho kasi yan ay hindi na manage, nagpunta sa kapitbahay o nakadating sa halaman ng kapitbahay, magiging usapin ho yan. Ano ho? Magiging problema. Ano po? Kaya kung ano ho ang ipinatutupad doon sa lugar na iyon, ay di kailangan ho natin sumunod. At kung kailangan ng septic tank, ay kailangan ho natin sumunod at magpatawa. Dapat ho ay may hospital pen o bukod na ng may mga sakit, mahihina lumaki. So may mga sakit po ang baboy na nakakahawa. So pag nakakahawa ho ang baboy, lalo't viral, kailangan ho nating ibukod para hindi na ho makahawa at magamat ho natin ang ayos. Yung mahihinang lumaki o bansot, pwede rin ng ibukod. Ano ho? Para mas mabigyan ho natin sila ng magandang feeds, magandang pamakain at mabigyan din ho ng sapat na vitamina. Kasi ho, ang bansot, pagkasama ho doon sa malalaki, ayan ho ay hindi na ho lalaki. Ano ho?
Kasi siya ho ay makakakain laang kapag may matitirang pakain. Kasi talo ho siya ng malalaki eh. Ngayon, kung naubos na ho ng malalaki, yung pakain, ay di wala ho siyang kakainin. So, hindi ho siya lalaki lalo. Lalo siyang mababansot. Kaya mas maganda yung maliliit at yung bansot may bukod na natin. Ako. So, dapat ho ay may maayos na baka ng pakain. Ano po? So, dapat ho kasi ang pakain laging fresh. Hindi ho nababasa pag naulan. At hindi ho nabubutas ng mga daga at ng mga ipis. Kasi ho, itong mga daga at ipis na ito ay may dalahong sakit. Ano ho? Kailangan ho i-secured. Ano ho? At hindi lang ho doon sa mga hayop, doon sa mga insekto dapat. Ano ho? Dapat ho ay secured din sa magnanakaw. Ano po? May mga operation ho tayo na yun ho, pins ay nananakaw din. Lalo't yung ating farm ay medyo malayo sa ating bahay. Eh dapat ho ay maayos ho ang baka ng pakain at ito ho ay secured. So, idinagdag ho namin dito sa requirement, ito hong nasa picture kasi nga po, gawa ho ng issue ng ESF. Kasi ho, even ang SIDSI po ay nakaranas na tamaan ho ng ESF yung operation po natin ng paibig. Ano po? So, sa pag-aaral po ng mga eksperto, mga veterinary ho natin dito ho sa Pilipinas, at yun pong mga nakakausap ko, nakakasama ko sa seminar in abroad, ay malaki hong faktor ho pala yung mga hayop na nakakalapit dito sa ating babuyan. Malaking epekto. Ano po? So kaya ho, ni-required namin na may perimeter fence. Dapat ho may bakod ho yung babuyan para ho hindi makalapit ho yung ibang hayop tulad ho ng aso, ng mga manok. Ano po? Kasi po ang mga yan, nagkakaykay ho ng bulok o nagtatangay ng bulok na o patay na hayop. So maaari po silang pag lumapit sa ating babuyan, maging carrier. Kaya na-require ho namin na may bakod. Ano po? So, yun na bang picture sa kanan, yan po ay may, wala ho kung na-picture na net. Ano? Dapat ho may net ho ang babuyan. Ano po? Ayon din ho sa mga eksperto, may farm ho kasi akong nakakwentuhan na ang sabi ho niya, wala namang ibang napasok doon sa babuyan. Eh bakit tinamaan pa rin ng ESF? Pero ang nakikita niya lang kung nakakapasok doon sa kanyang babuyan ay ibon. So, yun nga po, ayon sa mga eksperto, ang ibon po ay isa sa number 1 carrier ng ASF virus. Kasi ho, kung ang ibon po ay galing doon sa farm na may ASF o may tama ng ASF, so ang ibon ho ay tutuka doon, magkakahig doon. So pagka wala na ho siyang matuka doon dahil naubos na nga ho ang baboy at namatay ng lahat, lilipat po sila. Ano po? At pagka ho'y nakapasok sa inyong farm, maaaring ang virus po ay nakakapit sa tuka, nakakapit sa tuko o sa kuko o nakakapit po sa kanilang balahibo. Kaya ho, maaaring dalhin ho yung virus sa inyong farm. At kung alam naman po natin na ang ASF po ay sakit na wala pa hong gamot, wala pa rin hong bakuna. Ano po? Kaya ho, pag tumama ito sa inyong babuyan, 100% po ang mortality. O 100% mamamatay ho ang inyong baboy. Kaya magagawa ho natin sa ngayon ay pag-iingat at din pong prevention. Kaya ho nire-require po namin ang mga bagay na ito. So pag nagbisita ho kami, yung ating technician, yung ating veterinaryo, so i-require ho namin ito. Ano ho, dapat po may bakod at may net yung palibot ng babuyan. So ang requirements ho namin, so yung barangay permit ho, ano ho, kailangan ho, payag ho ang barangay na kayo mag-alaga ng baboy doon. So kailangan din ho namin ng Xerox copy ng inyong cedula at isang valid ID kasi po yun pong ating kasunduan o yung ating kontrata, yun ho ay ipinanonotaryo natin sa ating abogado. Ano po? At may nakanote po ako dito, mga permit kung ano ang ipinatutupad na nakakasakop sa barangay o munisipalidad. So may mga lugar po kasi na nire-require nila ay mayor's permit. Ano po? Dito sa Batangas City, ay ang nire-require po dito, kailangan po kayo ay may OCBAS permit, may ENRO permit at zoning permit. So yun po ang hinihingi namin dito sa mga racer na ang nakakasaka po ay Batangas City. So yun po ang hinihingi. So maaaring pumili ng outlet ang ating pong racer kung saan ho o kung sino ho ang gusto nilang mag-supply ng feed sa kanila. Pero dapat ho ay hindi ho madadagdagan ng gastos ng cooperative. At ito pa po, ang gastos sa tracking ng feeds,
ng racer ay hindi isasama sa puhunan. Sagot po ito ng mangangalaga o ng racer. So yun hong page, pag kinuha ho ninyo sa outlet o doon sa branch, yun ho ay sagot ho ng mag-aalaga. Ano po? So kung may tracking services naman ho yung ating outlet o yung ating branch, ay di kayo ho ay pwedeng makapagpulong doon sa terms ng pagbabayad. No? May terms po kasi na every deliver, ang bayad, mayroong monthly, mayroong pag na-harvest na, ano po. Pero yun ho ay depende ho sa inyong pag-uusap. Ano ho? Dahil nga ho ang tracking o yung bayad sa tracking hindi ho yung kasama sa ating. So ito po ay medyo buod na lang nung akin pong mga diniscuss ano ho, para medyo mas malinaw ano ho. O malapit na ho itong matapos ano ho. So mga ditutunan at pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop, yung pag-iiwi ho ng sa ating kooperatiba ano po. So pag puno ng aplikasyon at kasunduan sa pag-iwi, yun ho ay pagka ho natapos na nga ho yung orientation at yung mga requirements po ay aming nakuha na. So kayo ho mag-fill up na. So makadalaw sa orientation seminar tungkol sa pag-iwi. Yan po ay ginagawa ho namin dati face-to-face dito sa main office. O minsan ho kung saan lugar, marami ho yung ating applicant. Ano po? Pero nito nga hong nagkameron ng pandemic, ay di tayo ho ay through Zoom. Kahit hanggang ngayon, through Zoom pa rin ho yung ating pag-orient. Pero pag may awa ho ang Diyos at bumababa na ho ang ating cases ng COVID at saka po may mga bakuna ng tao, so may dadaos na ho alin natin ito ng face-to-face. So makapagpatala sa rotation ng schedule, so amin yung nililista ano ho, dun sa pila ng mga mag-iiwi. So yun nga, sabi ko kanina, inaabot ko ng medyo matagal, inaabot ko ng 5 buwan bago ma-serve ng biik ang ating racer. So linisin at disinfektahan ang mga kulungan, lagyan ng trapal, linisin ang drum at lalagyan ng tubig at inumin. So kailangan ho lagi nating nadidisinfect yung mga part natin. Ano ho? Kasi ho, kung may mga virus yan o may mga sakit na nandiyan pa rin sa part, kailangan ho natin yung linisin. Ano ho? Disinfect para mapatay natin yung mga virus at mikrobyo. Humingi ng feeding guideline. So pag na-deliver na ho ng bake yung racer, bibigyan ho namin ng feeding guide. So yung feeding guide ho naman, yun ho ay nakalagay doon kung anong ipakakain doon sa unang linggo, sa unang buwan, sa padalawang buwan. Yung ration ho ay nakalagay doon. At kung ganong kadami ang ipakakain kada araw at kada makakain ng mga baboy kada linggo. Ano po? So may kopya ho ng feeding guide ang racer, may kopya ho ng feeding guide ang outlet o branch na nagsaserve ng feeds, at may feeding guide din ho kaming hawak. Ano ho? Para ho pare-pareho ho yung ating nai-issue pakain at naibibigay na pakain sa hayop. Ano, kung may pag-aadinlangan ho yung ating racer, so regular naman hong nagbibisita ang ating mga technician, pwede ho kayong humingi ng guide kung magpatulong doon sa pagkukwenta kung gano'ng kadami ang pinakakain sa baboy. So, tingnan kung maayos na gumagana ang mga nipple drinker, so dapat ho yan pagka ho malapit ng lagyan, yan ho ay nililinis. Kasi ho minsan, yan po ay may mga bara na lumot o kaya ho yung mga sludge po ng mga ginamit na gamot o antibiotic dun sa nagdaang pag-aalaga. Dapat po yung nalilinis po yan ng hayop. Linisin at lagyan ng susian ng bodega ng pamakain upang hindi ito pasukin ng ibang hayop at insekto. Yan, dapat ho ay secured po yung ating feeds. Hindi lang ho sa hayop at insekto, pati ho doon sa mga magnanakaw, dapat ho ay na-secure. Kumuha ng pamakain at gamot na may electrolytes o anti-stress para sa tubig ayon sa rekomendasyon at programa ng ating extension veterinarian. Yan nga po, pag bagong po dating ang biik at saka yung sila po yung stress, so kailangan ho natin maglagay ng gamot o anti-stress sa tubig. At yun naman pong unang 2 linggo nakakainin po ng ating baboy o ng ating biik, yun po ay may gamot. Ano po? Para maibsan ho yung stress at madali silang makarecover. Kasi ho, ang mga biik, pag yan po ay sa simula ay mahihina at nagkasakit, sila ho ay may epekto na ho yun hanggang sa matimbang. May bawas timbang ho yun. Ngayon, kung sila ho ay sa simula, sila po ay malulusog at nasa kondisyon, yan ho ay hanggang sa matimbang. Dala na nila yung additional na timbang at laki na pwede nilang ibigay. So, bilangin ang biik na dinala ng piglet purchaser. Kung 200 po ang ating ini-apply, bago ho permahan yung resibo,
ng biik, kailangan ho sigurado tayong 200 ho yung inyong natanggap na biik. Inyo hong bibilangin. Humingi ng monitoring card sa piglet purchaser. So pag dumating na ho yung biik sa inyo, bibigyan ho kayong monitoring card. So doon ho nakatala yung mga impormasyon doon sa mga tinanggap yung biik. Pagka ho may ginamot, so pipirma ho doon, ipipill up ho at pipirmahan ng ating extension veterinarian o ng ating mga technician. Pagka ho may namatay, doon din ho i-record, pipirmahan din po. Pagka ho tinitimbang na o minamarket, doon din ho nakatala yung mga tinimbang at pipirma din ho yung ating sales for livestock. Ano po? So lahat po ng transaksyon na doon ho sa monitoring card ay bibigay po sa inyo. So ipagbigay alam sa kinaukulan ang kondisyon ng mga alaga kung may nananamlay, hindi kumain, pinuubo o nahindik, at nagtatae at iba pang simptomas ng sakit. So pag may kakaiba ho kayong napapansin dun sa ating alagang hayop, agad nyo na lang pong i-report sa ating technician o sa ating doktor. No? Para ho mabisita agad at malapatan ho agad ng rampatang gamot. Ano ho? Para hindi na ho lumala. Makipag-alam sa pay-weekler kung nais mag-cash advance ang mga ngalagang kasapi ng hanggang 50% ng one half income nito sa kanyang pag-aalaga. So halimbawa po, yung pumbaboy ay tinitimbang na, ano po, may natimbang na pero hindi pa ho ubos. Pero sa kwenta ho ng ating pay-weekler ay tutubo na. So, pwede nyo na hong i-cash advance yung kalahati ng inyong tubo. Kung may bibilhing gamit, kung may magmamatrikula ang eskwela, so kung may mga kailangan bilhin na kailangan sa bahay, pwede nyo hong i-cash advance yung kalahati ng inyong magiging tubo. So, ang pagkuha ho ng tubo na o kinita ay sa araw ng Miyerkules at Biyernes lamang. So, ito ho, dito ho sa amin, sa Batangas man, dito sa main office. Binigyan ho kami ng araw ng Finance Division para ho hindi ho para ho maging maayos ho yung cash flow ng ating kooperatiba. So Miyerkules at Biyernes ho yung ibinigay nilang araw para kami ho ay mag-release ho ng tubo. So may incentive ho tayong nakukuha. Hindi ho alaga na lang ng alaga, pero may incentive rin naman ho tayong nakukuha as racer doon sa ating pa-EWI program. So, ang naging puhunan sa page at gamot ay may kaukulang patronage refund na makukuha ng miyembro kung tumubo o pantay puhunan sa ibinentang iwi. So, pagka ho tumubo o break even o pantay puhunan, yun hong lahat ng nagamit na page at gamot, ang halaga po noon ay papasok na pinamili ho ng racer. At ang patronage refund ho noon o baliktang kilik ay 100% makukuha niya. Po. Pero pagkalugi ho ay wala na hong patronage refund. Lugi na nga po, bakit po magbibigay pa ng patronage refund? Dahil ang kalugihan ho, lahat ho ay sagot po ng PG. Ina-absorb ho lahat ng PG ang kalugihan. Wala hong participation ho yung ating mangingiwi o yung ating mag-aalaga. So, pumipili ho tayo ng pinakatanging mangangalaga sa taon. Base ito sa pamantayan ng FCR, feed conversion ratio. Pagka ho, ang pakain ho ay magandang i-convert o magandang i-convert ng baboy sa paglaki. Pupunta ho yun sa ADG, yung average daily gain. Yung nilalaki ng baboy kada araw. Pag malaki ang nilalaki ng baboy kada araw, ayan po ay maganda. So, yung mortality, dapat ho, walang namatay o konti ang namatay. At pagkita, so yung impact ho ng pagbibigay ng kita ng racer sa ating kooperatiba, yun ho ay ating din sinasama. At malinis po ang kapaligiran pag kami ho ay bumibisita. So with regards po doon sa FCR, ADG, yan po ay may kwenta. At yan po ay dinidiscuss ko doon sa orientation. So yan ho yung pamantayan ng magandang pagkita. Papasok po dyan yung management. Yung magandang pagmamanage ng pagbababoy. Kaya kumikita ho na maganda. So, sino mang makakalaga ng baboy at nakakuha ng mahusay na performance na ito ay meron ganding pala. So, yun yung pinakatanging mangangalaga ng taon ay may incentive na makukuha at ito po ay yung 3,000 piso na makukuhang cash.
At pagka ho, yung sa trip ho ng kooperatiba sa abroad o local man, kasama din ho sila. Ano po? Sa ngayon lang ho ay I think 2 taon na hong walang incentive trip. Ano ho? Kasi nga po pandemic. Pero sa nangyayari ho ngayon, maluag na, nakakapag-travel na, siguro naman ho baka matutuloy na ano ho. So yan ho yung insentibong ibinibigay ho natin o pagkilala doon sa ating mga pa-iwi racer o mga alaga ng baboy. At meron pa ho, kada buwan po, yun pong mga nakwentahan namin, pinipili ho namin yung pinakamagaling, yung pinakamaganda na naging performance. So, meron kaming best racer of the month na pinipili. Meron hong large scale category. Ibig sabihin ng large scale, yung marami hong alaga. Dapat ho ang alaga niya ay 80 and above. So, yung napipili ho namin, so may best racer gallery ho kami dito sa opisina na nakalagay ho ang picture niya at saka ho yung parameters performance na kanyang nakuha. Ano po? At ito mong picture na ito ay pinopost ko po namin doon sa FB page po ng TC. At binibigyan ho namin ng certificate of appreciation. Ano ho, katibayan, ano ho, na siya ang pinakamagaling mag-alaga ng baboy ng buwang iyon. At binibigyan din ho namin ng gift check worth 2,000. So dati ho cash, pero ngayon po ay gift check na ho ang ibinibigay. Ano ho? Pero itong gift check naman hong ito ay pwede nyong ipaggasolina sa gasolinahan ng SIDSI, pwede nyo hong ibayad sa inyong past due, at pwede nyo hong pag-grocery sa mga branches po ng SIDSI. Sa mga one-stop shop, pwede ho. Sa supermarkets, pwede ho. Ano po? So, yan po yung amin hong binibigay na insentibo o pagkilala sa best racer for the month sa large scale. Ano po? So, meron din man ho tayong small scale. Ang small scale naman po ay yung ang alaga po ay 79 pababa hanggang 30. So, ganyan din po. May best racer gallery din ho kami dito sa opisina na nakalagay po yung kanilang performance at picture. May certificate of appreciation din po tayong ibinibigay at may gift check na worth 1,000 pesos. So, yan po yung ibinibigay nating pagkilala. Ano po? Doon po sa ating mga mag-aalaga ng baboy. At dyan na po nagtatapos yung aking presentation. So again, ako po si Enrique Libuit, yung livestock manager po dito sa main office. At ito po yung aking numero. So kung may mga paglilinaw man o doon sa operation po natin ay may kailangang mga clarification, pwede nyo naman ho kung tawagan o i-text sa numero ito. And thank you very much po. So kung may question po, pwede naman ho nating ilagay sa chat box or mamaya po after the presentations, pwede ho naman natin balikan. Ano pa? So thank you very much po ulit. And Sir Angelo, ako po ay okay na. Okay, thank you so much po, Sir Rico Libuit, for giving us the insight about our PAIWI or contract growing project po ng SIDSI.